We praise and thank the Lord once more for gathering us this morning to celebrate the 33rd Sunday in Ordinary Time. We are near the end of another liturgical year with the last week of Ordinary Time next week, the celebration of Jesus Christ as King of the universe. At bilang isang bansang Pilipino, patuloy po tayong nananalangin na iadya tayo sa Bagyong Pipito, lalo't higit ang mga kapatid natin sa Catanduanes at sa mga lugar na talagang pinipinsala na nito. And we offer this Holy Mass, our thoughts and our prayers to them, and also to our brothers and sisters joining us via online streaming who are in a way carrying a lot of anxieties and worries because of this typhoon. Know that the Manila Cathedral community prays and is one with you in asking God for the gift of consolation and peace. With all of the things that we've heard this morning, I ended the gospel proclamation by saying the gospel of the Lord, as if by throwing to you that reality that we all heard good news. And maybe you will ask me, Father, what is good news after hearing that there will be a time for us that this world will end? Father, where is good news when we all heard from you that indeed sun will be darkened, the moon will not give its light anymore, the stars will be falling down? Saan po banda ang good news dyan? Takot na nga kami na malupit daw ang bagyong ito, tapos ito ang babasahin mo sa amin. Saan ang good news dyan? But my dear brothers and sisters, I assure you that indeed there is still good news from what we have heard from today. And that good news will permeate with this reality that God remains. That for God, forever is true. That for God, He remains with us always. We hold on to that good news. God will stay. God remains. Sabi nga doon sa kanta ni TJ Monterde, ang Diyos ang palagi lamang sa mundong ito. The gift of forever will course through all the readings that we have heard today. In time cup, there will be a time that the just will live forever in the presence of the Lord, as what we have heard from the book of the prophet Daniel. The letter to the Hebrews once again reiterated that He has made perfect forever those who are being consecrated. And once more, it is true for God that heaven and earth will pass away. Lilipas ang lahat ng bagay, pero ako lang ang mananatili sa mundong ito. It fills us with humility, and at the same time, it fills us with consciousness unto what we've been holding on to this life. Madami tayong mga iniipon, madami tayong kinukuha, madami tayong niyayakap at kinakamkam sa mga bagay na ito. Pero pinapaalala ni Jesus, mawawala ang mga bagay na iyan. Hindi natin dadalin sa langit ang mga madaming pangalang nakadugtong, madaming mga nakadugtong sa ating mga pangalan. Hindi natin dadalin sa langit ang kinapal ng ating wallet. Mas hindi natin dadalin sa langit ang mga pinaritoke at pinaganda nating mga mukha natin. Hindi natin dadalin sa langit ang mga pangalang ipinaglaban natin, lalo't higit kung ang pangalan na ito ay
ikinasira at ikipinatay pa ng iba. Anumang mga bagay na inilalagay natin sa ating mga kamay, pinapaalala ng Diyos, dadating ang araw, mawawala yang mga bagay na iyan. Dahil isa lang ang mananatili, siya lang ang mananatili, siya lang ang palagi. We might be holding on to these things. We might be in love with our own beauty, with our own fame, with our own treasure, but we don't even hold on to God who will forever stay. At marahil ito pong mga oras na ilang linggo na tayong nakakarinig na laging may pumapasok na bagyo, laging may problema ang mundo, laging may problema ang pamilya. Marahil madami sa ating hindi na kumakapit sa lakas ng madaming tao, kundi kumakapit na lamang sa lakas ng Diyos na palagi natin, na mananatili sa atin. Mga minamahal na kapatid, pinapaalala po ni Jesus sa atin, ako ang iyong palagi. God forever stays. God will remain. Whatever we are all holding on to, sino man po ang niyayakap natin, ano man ang mga kinikimkim natin na bagay sa mundong ito, mawawala ang mga bagay na iyan. But even now, let us with courage, with faith, with devotion and love, embrace this God who will forever remain. Ang Diyos na ating palagi at ang Diyos na palaging nananatili. Mawawala ang mga bagay, mananatili ang Diyos. Mawawala ang anumang mga nasa palad natin, pero consistent pa din lagi ang Diyos. Hindi naman po masamang magkimkim ng mga bagay na mayroon tayo. Pero ang isang importanteng paalala, panghawakan natin ang Diyos na nananatili at panghawakan natin ang Diyos na ating palagi.